administration na sinundan ko, the average income, yearly income of MTPB is 53.6 million pesos. Noong panahon ko, sa pamumuno ko, itinalaga ko si Direktor Dennis Biyahe at maging yearly income ng MTPB is 131 million pesos on average. Makikita ninyo, January to June, ang income bago nawala si Director Dennis Biyahe, nasa 73 million. On the same 6 months, ang naging income ng Maynila ay 56 million. You do the math. Saan napunta? Hindi ko po alam. Aalamin ko. Pero, today, we have to give justice to a person because there is great injustice done to him. Ipinagpasinungaling na siya ay tinanggal. Para sa ating mga kababayan, hindi po siya tinanggal. Nag-resign po si Director Dennis Biyahe dahil dumarating na sa MTPB si Eddie at Pati. Now, what is the effect? The numbers don't lie. Hindi niya kaya. Bakit? Itinagubilin ko na pangalagaan ang ngayon siyang yaon. Pero pinagdudahan, nino? Yung mga nandiyan dyan, katabi ng Office of the Mayor. Bakit? Kasi gusto na ni Congressman ng 2 congressman nakupuin ang parking sa syudad at yung kanilang mga kasapakat na barangay chairman. Humanda na kayo. Dala ko na ang latigo. Ang mga barangay chairman na yan. Saan ka nakakita? For the first time in history, not even Lito Atienza, not even Lim, not even Erap, not even Lopez, not even Bagaching, not even in the lifetime of all mayors in the city of Manila, na pinayagang makialam ang congressman sa mga lokal na pagpapatakbo ng pamahalaan. Ano ang naging resulta? Na warde-warde ang ating syudad. Kasi atat saan? Maalala ko nga, may nagsabi doon, gusto ko maging bilyonaryo. Pakiramdam ko, natupad niya na ang pangarap niya. Pero kayo, na mga kusyan, kung sino man, J.O. lang kayo. I never taught you that way. So ulitin ko, hindi tinanggal si Direktor Dennis Biyahe. Si Direktor Dennis Biyahe nag-resign kasi hindi niya kayang isubo yung isinusubo sa kanya na siya namang naging resulta ng mga numero nito. Ano ang katotohanan sa job order? Parang sinisilihan yung ibang konsyal dito.
naging supersize ang job order. From 8,309, naging 9,830. 1,500 na tongpats. At ang kinuha pa, pinakamahal na JO. Simula lamang ng Disyembre 2024 hanggang Marso ng 2025. Maliwanag na ito ay katas ng election job fair. Marami sa mga barangay chairman, mga kagawad na nakinabang dito. Maliwanag din na umabot sa 217 million pesos ang kakailanganing kunin sa kaban ng bayan, karagdagang pampasweldo sa kanila. Wala po sila sa City Hall, nag-house to house po sila. Kaya dito, sa ganitong sitwasyon, tinatasan ko na ang mga department head na magrekomenda lamang ng based on what is essential and what is necessary. Now, let's start healing and curing our city's finances. At sisimulan ko ang pakiusap na ito sa ating mga minamahal na lolo't lola na nandito, nanonood sa kanya-kanyang tahanan, nanonood dyan sa bulwagan. Ako po, ayon sa pag-aaral ng ating finance team, hindi po sustainable yung ginawang pagdoble sa inyo ng allowance. Kaya naman, yung dati-rating 948 million times 2 ay hirap na po ang syudad. Kaya po, ako na po ang nakikiusap. Mga minamahal kong lolo't lola, ibabalik ko po sa dating sitwasyon ang ating financial allowance sa mga senior citizen ng Maynila. Parang dami na lungkot. Ngunit, ibabalik ko din yung tinanggal nila ng mga senior citizen na hindi botante. Yung senior citizen, saan ka nakakita allowance na po forfeit? Ang sabi daw, forfeited. Sa mga minamahal kong lolo't lola,